sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta, tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, Comfy family. Blessed Wednesday sa ating Bible study. At alam ko na tayong lahat ay we are resting in the Lord at dito sa ating Bible study. Pero bago yan, mga kapatid, as we observe the Holy Week, meron akong mga yung tinreasure natin, na-treasure ko itong mga pangyayaring ito. Una, itong naalala ko tuloy dun sa Joel 2:28 na pati ang mga bata ay gagamitin ni Lord. Alam nyo, itong ating anak ng ating kapatid, actually, si Waljun ito, tsaka yung anak ni Minister Jeb, Sister Marichu, itong tatlong magkakapatid na to ay consistent. Simula nung nagkaroon ng pandemic, wala silang humpay na meron silang awitin, may word, itong tatlong batang ito. Kaya gusto kong makita natin as we reflect ngayong Holy Week. Good morning, Jesus, and good morning, brothers and sisters. My name is David Isaac Usanyasa, our brother Walshant, and God
protects me from the coronavirus, and He healed me from my fever. Thank you, Lord. Jehovah Rapha. And today I will recite 1 Corinthians 13, the way of love. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And if I give away all I have and deliver up my body be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now, we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I've been fully known. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Thank you, Lord. Magandang gabi po mga kapatid! Dito po sa 1 Corinthians 1 verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. 'Cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing, I will worship with a deepest song. Your glory is higher than heaven. 'Cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing, I will worship with the deepest song. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true, oh Lord. Your name, your love, your promise, your word is true, oh Lord. Magandang gabi po mga kapatid. Po sa Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko.
may kagabuhan. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. Ay, thank you Lord mga kapatid. At imagine nung nakaraang nung nakaraang araw ng mga puso, itong bata na to hindi pa to hindi pa siya nakakapagbasa. Pero yung memory, naka-memorize siya ng buong chapter ng chapter 13. Ay, glory to God. Na ito ang heart's desire natin, yung ating mga anak, mga apo, maliliit pa, ay na sosoko, nakakapakinig ng salita ng Diyos dahil sa mga magulang na committed sa service sa ating Panginoon Diyos. At itong tatlong magkakapatid, si Seiya, si Noah at si Caleb, kasi yung kanilang mga magulang, si Minister Jeff, si Marichu, pati ang kanyang mga lola, lolo, pati ang angkan nila ay kasama sa gawaing glory to God. Ngayon naman, meron tayong mga sa CSM na ito rin ay nakatouch sa atin ng touch the hearts of many of us dahil dito sa mga teenager natin na of course pag ang mga teenager marami siyempreng mga gustong gawin yan, maraming gustong ma-discover, they're growing up, pero hindi nila nakakalimutan yung kanilang service sa ating Panginoon Diyos. Tingnan natin itong ating mga kapatiran. At anyone as much as I wanted you. You have been my greatest inspiration. You have been my greatest love of my life. In my life, no one like you did.
suma sa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang suma sa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamano magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamano magpakailanman. Ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. When the world is cruel on you and you think that you are alone, never give up, don't lose your hope, don't stop believing, keep praying to God. Have faith in God. Just pray to Him. Keep on
to Him, go to Him, go to God. Have faith in God. Just pray to Him. Keep on praying. Don't stop believing. That's all we need. Have faith in God. Just pray to Him. Keep on praying. Don't stop believing. That's all we need. The power of His love. Ay, thank you Lord, Sister Nicole from San Pablo, Sister Eunice sa ating Quezon City, at salamat din sa ating Voice for God tsaka Gift of God. Thank you Lord. O ngayon naman mga kapatid, maaalala din natin ang ating mga kapatiran. Tignan ninyo itong mga awitin na to na of course, we remember them, katulad nga doon sa cloud of witnesses, They are with the Lord na ating pong pag-aaralan ngayon ay hango sa Efeso, Kabanata 6, Talata 18. Basahin ko po sa Tagalog. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Sa bawat panalangin at pagsamo at sa bagay na ito, maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Urihin po ang ating Panginoon. Ito po ay isang bagay na napakahalaga para sa ating lahat, higit po bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Isang bagay po ito na dapat lagi nating ginagawa, na tayo po ay laging manalangin at magdasal.
John 4:18. 1 John 4:18. Mga kapatid, lend me your ears. Kasi dito po, makikita natin na mag-melt yung ating kabagabagan at saka yung pagkatakot natin. Titignan po natin na kung makinig kayo, kung may notebook po kayo, mag-take down note po kayo dahil ako mismo naiiyak nung pinag-aaralan ko po ito. So, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Ulitin ko po, perfect love casts out fear. Because fear involves punishment. And the one who fears is not perfected in love. Uulitin ko po. And the one who fears is not perfected in love. Ito po yung mga salita ng Panginoon. Panginoon, naririto po ang aking mga kapatiran na nanonood ngayon. Tulungan mo pong buksan ang kanilang puso at kaisipan para maintindihan nila, Panginoon, ang mensahe mo ngayon, lalo na ngayong sitwasyon na hindi po maganda. Salamat po, Diyos, na mangusap ka po sa kanila. At ngayong oras na ito, salamat din po sa Espiritu Santo mo ang magtuturo. Mangusap ka, Panginoon, kami po ay makikinig sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Thank you. Bakit nga po tayo may bagabag? Tingnan po natin. May nakuha kong acronym ng FEAR. Sulat niyo po ito, mga kapatid. FEAR. False evidence appearing real. False evidence appearing real. So, tingnan po natin. Ang fear po is a terror. Sisirain ka nito, dudurugin ka nito. Extremely bad. It is a powerful human emotion, and it activates the enemy. Pagka pala may takot ka, tinutulungan mo yung enemy para durugin ka.
Thank you, Lord. Sabi nga sa Bible, to be absent in this body is to be present with the Lord. Kaya ito nga ating ino-observe na Lenten season na lahat ng si Jesus Christ is alive at merong empty tomb at nag-resurrect. At yan din ang pangako ng salita ng Diyos na lahat ng mga namatay ay at nananampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maalala natin itong ating dalawang kapatid. And of course, sa angkan din ni Brother Jess na kay Lord natin. Hallelujah! Let us pray. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na kami muling makapag-paabot ng salita mo sa aming mga kapatiran at sa lahat ng mga kapatid na nakakapanood ngayon. Lord, thank you, Lord, as we celebrate Lenten season, the remembering of what you have done for all of us. And remembering also our brothers and sisters na kay Lord na mayroong buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, welcome natin ang ating Comfy Music Ministry. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po tayo muli sa ating Midweek Bible Study. At handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. So lahat po ngayon ang nasa kanilang mga tahanan. Kung kayo po ay nakaupo pa hanggang ngayon, tumayo na po kayo at sumabay po kayo sa pag-awit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Praise God. I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Hallelujah. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Po, umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa akin pinadama. Buhay ko'y iyong pinago, wala na akong mahiling pa. Buhay ko ay alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y kanyang inayos, sa kasalanan inubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Minsan pa, di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko'y iyong pinaro, wala na akong mahiling pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh ay papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y kanyang inayos, sa kasalanan inubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta? Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Dahil sa'yo,
Dahil sa'yo, kontento ang buhay ko. Dahil sa'yo, payapa ang buhay ko. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinag, matibay na muog at tanging tanggulan ang sa atin ay nag-iingat. Si Jesus ang daan at katotohanan. Kay Jesus may buhay na walang hanggan. Tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, makapangyarihang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Awitan siya ng may kagalakan. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. At tandaan po natin, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Siya'y patuloy na nagmamahal sa atin at hindi siya lilipas ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa.
wagas. Oh Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa iyo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Oh Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa iyo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang balik. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin hindi nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Jesus. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Oh, praise you, my Jesus.
Thank you, Lord, sa mga awitin. At again, bago tayo sa ating Bible study, we will welcome ang ating fellow elder. But before that, meron muna tayong song before the word. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Ikaw na lumikha ng langit at lupa. Kami po ay nagpupuri at papasalamat sa muli ninyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon
upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Padala po ninyo ang banal na Espiritu na siya pong maggagabay sa amin, magtuturo at magpapaliwanag ng inyong nais naming matutunan ngayong gabi nito. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon. Dakilain ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ikalawang bahagi ng 7 last words. Last week, kinalakay natin yung 1, 2, 3, 4. Ngayon naman, tatalakayan natin yung ikalima, ika-6 at ika-7. At mayroon pa tayong karagdagang pag-aaral, yung Jesus at the Garden of Gethsemane. Ano ho ba ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? His death was the supreme, complete, and final sacrifice that secured our salvation. Dahil sa kanyang ginawang pagdurusa at kamatayan, tayo pong lahat ay nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Hebrews 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kaya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, Jesus' final statements revealed what is in his heart. Sabi nga, ang isang taong malapit ng mamatay, mahalaga ang kanyang mga salitang binibitiwan at ito ay ating pinahahalagahan. So, ganun din sa ating Panginoong Jesucristo, mahalaga po ang kanyang 7 last words. See, it reveals the heart of Jesus. And what made Jesus overcome the sufferings? Unang-una, Jesus loves the Father. John 14:31. Subalit, ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Ikalawa, Jesus loves to obey the will of God. He was obedient unto death. Philippians 2:8, ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kahanga-hanga ang ginawang ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ikatlo, Jesus loves mankind and desires to save man. Love made him overcome and bear the suffering unto death. Kay Ephesians 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ngayon naman talakayan natin yung ikalimang sa 7 last words, ang salitang I am thirsty. What is the message of I thirst? Dito sa John 19 verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niyang, nauuhaw ako. Ang bawat ginagawa at sinasabi ng ating Panginoon ay may dahilan at mayroong mensahe. Ano ang kanyang ibig sabihin sa sinabi niyang, ako'y nauuhaw? Una, as a human, ang Panginoong Diyos na si Jesucristo, He is experiencing physical thirst. At ikalawa, He is thirsty for soul. Jesus is saying, I thirst for you. 1 Timothy 2 verses 4 and 6, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Inihandog ni Jesus ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Mula sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, sa nalalabing segundo ng kanyang buhay, ay kanyang inihahayag pa rin ang kanyang pag-ibig para sa sangkatauhan. He is groaning for souls to come to Him and be saved. He has that burning desire to give love and mercy to all mankind. Ang kanyang pagkauhaw is His great desire for many people, for many souls to be saved. From His loving heart, naroon yung kanyang marubdog na pagnanasa na malaman ng maraming mga tao ang katotohanan, ang tungkol sa Diyos Ama, ang tungkol sa banal na Espiritu at tungkol sa kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus na siya nga naghandog sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan. Ang ika-anim na salita sa 7 last words, it is finished. The 6th statement was a cry of victory.
Sa Greek, it reads tetelestai. It is finished. Ano nga ba ang natapos? John 19:29-30. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila irito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. It is finished. Ano nga ba ang natapos na? Unang-una, to provide salvation for mankind. Jesus finished the job that the Father gave him to do, and that is to provide salvation for mankind, because Jesus is the perfect sacrifice for the sins of the world. So the way of salvation had now been made complete. Dito sa Romans 6, verse 23, for sin pays its wage, death. But God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. See, alam po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang buhay, sapagkat ang kasalanan, ang kapalit nito ay kamatayan. At kung siya'y mamamatay sa krus, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. So He willingly gave His life for the fulfillment of the Father's will. Sa kaya sabi niya sa John 10 verse 18, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ikalawa, the fulfillment of prophecy. Ang kanyang kamatayan fulfilled the prophecy in Isaiah 53 verses 10 to 11. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. So naganap po ang prophesying ito nang ipinanganak ang ating Panginoon. Siya ay nabuhay dito sa lupa, nagdusa at namatay sa krus. Ikatlo, Jesus achieved victory over the devil. Victory over the devil. One of the purposes of Jesus coming was to destroy the works of the devil. Sa 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Sapagkat simula pa'y nagkakasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Jesus dispels the darkness of sin and evil, and Satan and his minions lose their authority. Nagwagi po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya Romans 16 verse 20, the ruler of this world has already been judged. Ano na nga ba ang natapos? Ikaapat, Jesus' suffering is finished. It is with regard to His own suffering. It is a recognition that His suffering is over and the task is completed. Kaya Hebrews 9:12, minsan lamang siyang pumasok at naganap na ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama sa langit. Basahin din ninyo yung Hebrews 9 verses 25 and 28. Ikapito, the seventh word, Father, into your hands I commend my spirit. Our Lord Jesus Christ cried out in a loud voice, and it is directed to the Father in heaven. Jesus willingly gave up His life. Kaya Luke 23:44-46, nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Dito sa John 16:28, ako ngayon nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan, ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. So dito makikita natin, willingly Jesus gave His life. And how personally should we take this love, this suffering and death of our Lord Jesus Christ? How should we respond? Galatians 2:19-20. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So how are we going to respond, mga kapatid? New life in Christ. Magkaroon na tayo ng isang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Isang buhay na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Sumusunod sa lahat ng kanyang mga itinuturo sa atin, sapagkat ang ginawa ng ating Panginoon ay isang kahanga-hanga at walang tanging ibang makagagawa nito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga ang kanyang kamatayan sa krus. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po ay tatalakayin natin yung Jesus at the Garden of Gethsemane. Bago po naganap ang pag-aresto at yung the Passion of Christ, yung buong linggo na yun, ay nagpunta ang Panginoong Hesukristo sa Mount Olives, doon sa garden sa Gethsemane. So, pag-aralan natin, talakayan natin, ano ba ang naganap sa Garden of Gethsemane? Basahin muna natin ang Matthew 26, verses 36 to 46. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanya sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipinagkanuno sa mga makasalanan. Bangon, halik kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. So, tingnan po natin mga kapatid, sa Garden of Gethsemane. Bakit naroroon sa Garden of Gethsemane ang ating Panginoon? Alam niyo, madalas siyang pumunta doon because that's a place He loved to rest. At doon siya nananalangin. He is alone at nakikipag-commune sa Diyos Ama sa langit. The word Gethsemane means oil press or olive press. Now, Gethsemane was part of an olive orchard at the foot of the Mount Olives. Now, it was a piece of land where an olive press extracted oil from the olives. So, why is the Garden of Gethsemane listed in the 4 Gospels? Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. You know why? Because everybody will have their Gethsemane experience. Alam niyo po, itong pangyayaring ito, itong paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoon, nararanasan din natin ito. Meron din tayong mga dinaranas na mahihirap na bahagi ng buhay natin. Kaya alam niyo, ang Panginoong Hesukristo, nauunawaan niya ang mga negative situations na dinaraanan natin. See, what is Gethsemane symbolic of? Unang-una, the garden outside Jerusalem and is the scene of the agony and arrest of Jesus Christ. See, dito naganap yung pag-aresto sa ating Panginoon. Ikalawa, it's a place of great mental or spiritual suffering. Makikita natin dito ang anguish ng ating Panginoong Hesukristo bago siya inaresto at nagdanas ng hirap. It is a place where our will wrestles against God's will. Kung minsan meron tayong mga kagustuhan which is against sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos Ama. Jesus went to the Garden of Gethsemane to prepare himself for his ultimate purpose, and that is the cross. Oo, he prepared himself. He prayed intensely to God the Father in heaven.
And ikalima, Jesus ascended to heaven from the Mount of Olives according to Acts 1 verses 9 up to 12. Now, what is the emotional condition of our Lord Jesus Christ? In Matthew 26:36 to 38, sinabi, basahin natin, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. See, sa Mark 14, verses 33 to 34, kinuha ko naman to sa English version na, sinabi niya niyan, he began to be sore, amazed, and very heavy. Sa NASB version, ginamit ang mga salitang, he began to be very distressed and troubled. And then, he said, my soul is deeply grieved to the point of death. Sa Good News version, ginamit naman ang mga salitang distress and anguish came over him. And he said, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. So, nung sinabi ng Panginoon, my soul is exceedingly sorrowful unto death, sore amazed. Ano ba ibig sabihin ng sore amazed? Ibig sabihin, mahapdi, masakit, matinding pagkatakot at pagkamangha ang kanyang naramdaman. There's an extreme terror and bewilderment na kanyang naramdaman. He felt very heavy, napakabigat na pagkabalisa. Naranasan niyo na ba yan? Na kapag kung minsan meron kang mabigat na suliranin, ang feeling mo, bigat-bigat na no? At saka nandoon talaga yung pagkabalisa mo. Naranasan din yan ng ating Panginoong Jesucristo. And then he said, I feel exceedingly sorrowful unto death. Labis na kalungkutan hanggang kamatayan. Kapag ang iyong dinaranas, ang iyong negative situation ay talagang malalim, mahapdi, makirot, totoo nga naman. Dararanasan mo yung lalim ng kalungkutan, feeling mo, mamamatay ka na. This is the agony of the soul and sorrow that is life-threatening. Totoo naman yan. Mayroong mga tao talaga nakakaranas ng ganyang matinding kalungkutan, ha? Deeply grieved to the point of death. Kaya ang sabi niya, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. So, how do we know that Jesus is suffering beyond description? Totoo naman eh. Ang kanyang naranasan, kapatid, siya lang ang nakaranas ito. See, hindi ho natin kakayanan itong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. So, paano natin nalalaman that He is suffering? Because He said so. Sabi niya, ang feeling ko is exceedingly sorrowful unto death. Siya mismo nagsabi. And then Jesus began to sweat great drops of blood sa Luke 22 verse 44. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, God had to send an angel to strengthen Jesus in the garden. Kaya Luke 22 verses 41 to 44. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at do'y lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Why is Jesus suffering? The answer, the cup of suffering. Ano ang kanyang nararanasan? Physical pain. Because alam niya, mamamatay siya sa krus. He will be crucified. He felt emotional pain because he knows he will face the Calvary alone. Spiritual pain because he knows he will carry the weight of the sin of mankind. Now, what is this cup of Jesus? Mga kapatid, pag-aralan ninyo at basahin itong Psalm 75 verses 6 to 10, Isaiah 51 verse 17, Jeremiah 25 verses 15 to 20, and Revelation 14, 9 to 11. Kayo na ang magbasa ha at mag-aral yan ha. Now, the suffering
that Jesus is talking about here is yung kanyang daranasing paghihirap. Now, this cup contains God's wrath, Romans 6:23. The suffering of the great trial and torturous death. The sin of mankind, Romans 3:23. The weight of our sin, 2 Corinthians 5:21 and Isaiah 53:6. The pain of the cross, the injustice of man, the taking of our guilt. Ito pong lahat ay nakapaloob doon sa cup na daranasin ng ating Panginoong Hesukristo. The presence of the cup is very real in life. Totoo yan, kapatid. Pagkat tayo man ay nakararanas din ng mga matitinding suliranin o matitinding paghihirap sa buhay natin. So, the cup refers to the pain that touches your life. Now, how does this relate to us? Number 1, life includes Gethsemane experiences. Di ba sinabi natin, Gethsemane, the garden in Gethsemane, symbolizes pain. It symbolizes agony. So, yung naranasan ng ating Panginoong Hesukristo sa Garden of Gethsemane, tayo rin kung minsan dumaranas. Bagamat yung ating mga dinaranas ay hindi comparable sa ginawa ng ating Panginoon sa naranasan niya, matindi talaga yun sa Kanya. Kaya dito makikita natin na kung tayo man ay may mga negative situations sa buhay natin, naunawaan niya ng ating Panginoon. And Jesus as a human experienced physical pain, we also experience physical pain. We experience different emotional pains, deep sorrow, sadness, or depression, grief, and intense distress. And sometimes we also feel alone. We feel lonely. We feel isolated sa ating mga problema sa buhay. Kalima, because of sin, we feel heavy. Totoo yan, mabigat ang ating damdamin kapag hindi tayo nakakasunod sa ating Diyos. Ika-anim, we too must pass through Gethsemane experience and come out purified, refined, and strengthened for the journey ahead. Mahaba pa ang ating tatalakayin, mahaba pa ang ating tatahakin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya kinakailangan, inaalaw ng ating Diyos Ama ang lahat ng mga negative situations upang tayo po ay ma-purify at maging matibay at maging malakas sa tinatahak nating buhay Kristiyano. Kaya 1 Peter 1:6-7, ito'y dapat nyo ikagalak na kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Praying at the garden. What did Jesus do at the garden? And what is the secret to survival in this kind of season in life? Anong ginawa ng Panginoon? Nanalangin ang Diyos. Sa Mark 14:36, itong kanyang panalangin, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me, and nevertheless, not what I want, but what you want. Now, notice the words, Father, all things are possible for you. Now, what is Jesus acknowledging? That the Father has the authority to remove, see, yung kanyang nararanasan, that the Father has the power to spare him, that the Father has the ability to do him, and that the Father is omnipotent, omniscient, omnipresent God. See? Now, tayo man ay nakararanas ng negative situations. Have you ever asked yourself and God, why all these things are happening? See? Now, let the prayer of Jesus remind us to trust God. Isaiah 7 verse 9 and Isaiah 26:3. That God has the power to spare you the cup. That God has the power to shield you from sorrow. That God has the power to stop your Gethsemane. So, kaya ng Panginoong Diyos Ama sa langit ang lahat ng yan. That in the midst of our cup, God is still in control and over all. Deuteronomy 31 verse 8. That God knows who you are, where you are, and what He is doing. Psalm 46 verse 10, kaya sabi niya, be still and know that I am God. So, ika-anim, that God could remove your cup, but will also, in your garden, give you faith to endure until you pass through the Gethsemane. So, Luke 22:43, pinadala ng Diyos Ama ang anghel upang palakasin ang Panginoong Hesukristo. Now, how did Jesus win the victory?
at His cup experience. Now, what is the important phrase in the prayer of Jesus? Ito po. In prayer to the Father, He prayed, nevertheless, not what I want, but what you want. Napakahalagang salita yan, mga kapatid. Mark 14:36, kasama niya, Ama, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. So, when we surrender ourselves to God, when there is a cup that we cannot change, we receive the power in prayer that we need to embrace the cup we face. So what do we have to do? We learn from Jesus. Let's pray to the Father. See? Notice, Mark 14:39, Jesus went away and prayed these words again a second time. Matthew 26:44 and Mark 14:41, Jesus went away again and prayed the third time, saying the same words. Why pray several times? Because Jesus knew that this is the only way. Kapag tayo dumaranas ng kahirapan, matitinding mga suliranin sa buhay, lalong-lalo na ngayon, di ba? Nararanasan natin ang mga nagaganap sa ating mga kababayan, maraming mga tao depressed, meron tayong dinaraanan na pandemic, maraming mga tao wala silang trabaho, naroroon ng kanilang mga suliranin sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Let's pray to God. Let us learn from our Lord Jesus Christ. You see, hindi naman po masama na tayo ay laging manalangin at paulit-ulit nating dasalin sa Panginoon ang lahat ng ating mga saloobin. Now, the blessings of the garden. What happens when you pray like Jesus in your Gethsemane? You see, there are blessings that God will give. Unang-una, courage to face your tomorrow. Alam niyo, mga negative situations, nakakapanghina yan ng kalooban. But when we pray to God intensely, see, full of faith, lalakas po tayo, Panginoon. Jesus' courage enabled Him to face His tomorrow. Ikalawa, persistent to pray. 1 Thessalonians 5:17, kaya pray without ceasing. Kaya tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo, He prayed the second time and the third time. See? Inulit niya, pagkat ito lang ang tanging niyang alam na paraan, kundi kausapin ang Diyos Ama sa langit. Ikatlo, strength from God Himself. Yan. Bibigyan din tayo ng kalakasan ng ating Diyos Ama. Kaya nga, Luke 22 verse 43, there appeared an angel from heaven to strengthen Jesus. Kaya Isaiah 41 verse 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat magamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Now, what brought Jesus through His darkest hour? Ito po, ang sagot, resignation of His will to the Father's will in prayer. It's accepting the Father's will. You know, there are times when we have to make decisions under pressure, pero tingnan niyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang ginawa? Tinanggap niya kung ang kagustuhan ng Diyos Ama sa langit. He was victorious because He submitted to God's will. So, rising from prayer and walking out of the garden in faith. So, matapos na siya manalangin, siya po ay naging malakas. Mula sa kanyang kinalalagyan, siya'y nakaluhod at nananalangin, tumayo siya na may ganap na pananampalataya, full of faith sa ating Diyos Ama sa langit at hinarap ang dapat niyang harapin na kahirapan at kamatayan. See, what lessons can we learn from Jesus at the garden? So, unang-una, the garden teaches us to pray and depend upon God, not upon ourselves. The garden teaches us to choose to surrender to the will of God. There's no other road to joy in life, kundi tayo po ay mag-surrender sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya Proverbs 3:5 and 6, never rely on what you think you know. Simply obey the Lord and He will lead you to the right way. The garden teaches us to pray 1, 2, 3 beses for the same request. Ephesians 6:18. Now it's okay to pour out your heart to God.